Karen Davila sa kurakot shaming, it's high time. Usap-usapan ngayon sa social media ang pahayag ni ABS-CBN journalist Karen Davila tungkol sa kurakot shaming o pagbubunyag sa mga taong sangkot sa korupsyon. Nag-ugat ito sa isyu ng umano'y anomalya sa flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga, kung saan ilang kontraktor at kumpanya ng DPWH ang nasasangkot. Maging ang mga anak ng mga kontraktor ay nadadamay, dahil lantaran nilang ipinapakita sa social media ang marangyang pamumuhay na inuugnay sa nakaw na yaman. Sa X, dating Twitter, iginiit ni Davila, kurakot shaming, it's high time. Sa ibang bansa, ang nagnanakaw sa gobyerno nakukulong o naghaharakiri. Sa Pilipinas, kinaiinggitan. Tama na, sumang-ayon ang maraming netizen, na nagsabing panahon na para pangalanan ang mga magnanakaw, itigil ang pagpapabeya, at panagutin ang mga tawoli. Ilan ay naglabas din ng sama ng loob sa mataas na buwis na napupunta lang umano sa bulsa ng mga corrupt officials. Gayunman, may nagsabing hindi sapat ang shaming at kailangan ng konkretong aksyon, tulad ng pag-prosecute, pagkulong, pagbawi ng ninakaw, at pagtuturo ng tamang values. Sa kabuuan, panawagan ni Davila at ng kanyang mga taga-suporta, tigilan na ang pag-idolize sa mga kurap at sa kanilang pamilya. Sa halip, ibalik ang hiya, pananagutan, at hustisya laban sa korupsyon.